Wow, nakakapanibago. Noong isang taon, nang si Arroyo pa ang nasa Malacanang, walang impeachment na makapasa sa Justice Committee laban kay Gutierrez. Kailangan kasi ni Arroyo si Gutierrez para protektahan siya sa ombudsman. Kaya, protektado din niya si Mercy. Magkahalong tuwa at pagkamangha ang pakiramdam ng kolumnistang si Ellen Tordesillas sa kinalabasan ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez sa House Committee on Justice. Parang unthinkable. Tinitingnan ko yung mga stories ko before 2010. Yung talagang hindi nakakaano sa committee. Halos pareho lang naman. The same cases, di ba? Advertiser scam. Para mapatalsik sa kanyang pwesto, 28 boto lang ang kailangan ng komite. Pero 39 ang nakakitang may probable cause si Gutierrez dahil umano sa kanyang kapabayaan sa trabaho bilang ombudsman. At kahit pa sinubukan ng mga kaibigan ng ombudsman at kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo na saklolohan si Gutierrez at pigilan ang pagpapasa ng impeachment case, sadyang iba na ang ihip ng hangin. Nagtrabaho din ang gusto. Sina Lagman, sina Kagas, di ba? Sina Datumanong. Ano naman, hindi mas na nagpabaya. Yung impeachment naman talaga is political. Kung anong sabi ng Malacanang, talagang sa House, kayang ipasa. Hawak na ng Administrasyong Aquino. Kaya siya na mismo nagsabi na ito ang ating party stand, na gumalaw na ang partido para maalis sa pwesto itong si Gutierrez. I don't think it was needed, but I think it really helped a lot. Meaning, nakita talaga ng mga kongresista ngayon, ayan, utos na yan mismo ng ating chairman ng partido at ng presidente ng ating bansa. Well, the president has taken a party position and he believes that his campaign promise na kung walang korap, walang mahirap, would call for the impeachment of the ombudsman. Inulan ng batikos mula sa mga kritiko at kapwa politiko ang order ni Pangulong Aquino sa kanyang mga kapartido na isulong ang impeachment kay Gutierrez. Anywhere you go where impeachment is a process of removing constitutional officials, it's always been Hindi raw dapat nakikialam ang Malacanang sa palakad ng Kongreso at Senado. Alam mo, Sinoy, dapat talaga kailangan tigilan na muna niya masyadong magsalita. Gawin mo na lang yung nasa House kasi dapat independent yung legislative tsaka executive. Pwede mo na parating yung message without even saying that. Meron ka namang Speaker of the House. Wala akong problema doon sa ginawa ni Presidente Aquino kasi nakikita ko yung bigger picture eh. Nakikita siguro ni Presidente Aquino na hindi na nakakabuti yung pananatili ni Ombudsman Gutierrez sa pwesto at hindi makakausad ang kanyang mga programang pangreforma. Pero iba ang tinutumbok ni Tordesillas. Sa kabila ng mga binabatong akusasyon sa ombudsman, dapat sundin pa rin ang nakasaad sa konstitusyon. Konstitusyon kasi natin, dapat magkatapat yan sila independent. Hindi ang dapat. Dati kay Gloria na nawala na yung independence, yung 3 pillars ng ating gobyerno, di ba? Yung executive, legislative, at saka judiciary, ganun. So dapat respetuhan. And we are already preparing my motion for reconsideration. Sa kasong impeachment ni Gutierrez, nagkasala-salabat na nga ang pagkilos ng 3 haligi ng gobyerno. I think at the outset, naisip ni Ombudsman Mercy Gutierrez na matatalo siya sa numbers eh. So I think I should go to the Supreme Court na lang. She may have access to some information na alam niya na talagang matutuluyan siya. Matagal nang tinututukan ng Philippine Star reporter na si Paulo Romero ang impeachment case laban sa ombudsman. Umpisa pa lang daw, hinaharang na ito ng mga kaibigan ni Gutierrez at mga kaalyado ni dating Pangulo at ngayoy Congresswoman Gloria Arroyo. Maraming what you call this undercurrent. We hear lots of stories about congressmen actually meeting, of course it's totally unverified, meeting actually in private Supreme Court justices in the last year, shortly after nagkaroon ng petition and something like that. And kaya umabot dito sa point na parang they were threatened with impeachment. I mean, referring to the Supreme Court justices. Ang kakatakutan nila ebidensya, hindi si Gutierrez. Ni minsan, hindi sumipot si Gutierrez sa kahit na anong hearing ng kanyang kaso sa Kongreso. Ang kanyang katwiran ang nakabinbinyang petisyon sa Korte Suprema.
Her lawyers came second to the last hearing, third to the last hearing last week. But prior to that, puro communications ng letters why she would not be able to attend because there's nag-file siya ng petition sa Supreme Court. Nagpakita siya budget hearing and hearing on the military corruption. Sa mga paratang, ang sagot daw ng mga abogado at tagapagtanggol ni Gutierrez ay hindi nagkapera ang ombudsman sa kasong isinama sa impeachment complaint. At kung kasalanan man daw na maituturing ang mga bagay na sana raw ay ginawa ng ombudsman, ito raw ay hindi impeachable offense. Kahit pa wala pa noong pinal na desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Ombudsman Gutierrez, tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng Justice Committee sa kaso. Ito ang dahilan kung bakit inakusahan ng komite at ang liderato nito ng paghihiganti at kawalan ng due process. Sinasabing nais lang di umano balikan ni Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr. si Gutierrez dahil sa isinampang kaso ng Ombudsman laban sa kanyang ama. Hindi sana siguro naging mabilis, hindi ko maiisip yun. But for me, there was few hearings. It's easy to see din na parang minadali. In the sense na during the hearings, makita mo yung time given to those who are anti and pro impeachment medyo disparate. Kasi I really look, but as a reporter, minsan naiinim ka na rin. Oh, sabi 3 minutes, already been 5 minutes and so, hindi naman talaga nasusunod yun. And of course, when sa motions, diba? Madali kasi ma-overrule yung ma-overrule ang any motion na kung ayaw nila. Parang gano'n. Hindi naman sobrang lopsided, pero makikita mo talaga yung bias doon and the numbers in action. Sa tingin naman ni Tordesillas, overdue na ang kaso at nabigyan na ng sapat na pagkakataon si Gutierrez